Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang tao para lang sa isang basbas? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Isang kwento mula sa Genesis, punong-puno ng tensyon sa pamilya, matinding panlilinlang at isang desisyon na babago sa takbo ng kasaysayan. So isipin nyo to, isang ama, bulag na, dalawang anak na magkaribal, at isang basbas na magtatakda ng lahat. Dito nagsisimula ang kwento ng ambisyon at, katagsilan sa isang pamilyang nasa bingit ng pagbabago. Okay, simulan natin sa ating pangunahing tauhan, ang patriarkang si Isaac. Matanda na, halos bulag na, at pakiramdam niya malapit na ang katapusan niya. At bago siya mawala, may isa siyang napakahalagang misyon, ang ipasa ang sagradong basbas ng kanilang pamilya. At syempre, may dalawa siyang anak, si Esau at si Jacob. Pero nako, magkaiba sila. Si Esau, yung panganay, malakas, mabalahibo, paborito ng tatay. Si Jacob naman yung bunso, tahimik lang, paborito ng nanay. Alam nyo na, a perfect recipe for sibling rivalry, di ba? So, isang araw, tinawag ni Isaac ang paborito niya, si Esau, at sabi niya, "Anak, manghuli ka, ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain para maibigay ko na sa iyo ang basbas bago ako mamatay." Simple lang yung hiling, pero yung kapalit, sobrang bigat. Ito yung magtatakda ng buong kinabukasan niya. Pero teka muna, may isa pang nakikinig sa usapan nila, yung asawa ni Isaac, si Rebecca. At nung narinig niya yon, may nabuo agad siyang plano sa isip niya. Isang mapangangahas at, to be honest, tusong plano para masiguro ang basbas na yon ay mapunta sa sarili niyang paborito, si Jacob. Okay, tingnan natin itong plano ni Rebecca. Grabe, talagang pinag-isipan. Step 1, kumuha ng 2 kambing. Step 2, lutuin yung paborito ni Isaac. Step 3, isuot kay Jacob yung damit ni Esau. At Step 4, yung pinaka-brilliant at weird na part, balutin yung kamay at leeg ni Jacob ng balat ng kambing. Bakit? Para gayahin yung pagiging mabalahibo ni Esau. Ang target, linlangin ang lahat ng pandaman ni Isaac. Ang lasa, pangamoy, at lalo na ang pandamdam. Siyempre, si Jacob kinabahan. Sabi niya, "Ma, teka, paano pag hinipo ako ni Papa? Malalaman niya nagsisinungaling ako. Imbis na basbas, baka sumpa pa makuha ko dito." At valid yung takot niya, di ba? Sobrang high stakes nitong ginagawa nila. Pero si Rebecca, desidido na. Sabi niya, "Anak, kung may sumpa man, sa akin yung mapupunta. Basta gawin mo lang ang sinasabi ko." Wow! Ganun siya kadeterminado na makuha ni Jacob ang basbas. At dito na nga, heto na yung moment of truth, ang pagnanakaw ng basbas. Pumasok na si Jacob, nakabihis na parang si Esau, dala-dala ang pagkain at ang bigat ng isang malaking kasinungalingan. Haharapin na niya ang kanyang bulag na ama. Pagpasok pa lang, nagtanong agad si Isaac, "Sino yan?" May naramdaman siyang kakaiba. At dito na, sinabi ni Jacob ang kasinungalingan. "Ako po si Esau, ang inyong panganay." Pero hindi kumbinsido si Isaac. Sabi niya, "Lumapit ka anak, hahawakan kita, para malaman ko kung ikaw nga ba talaga si Esau." Dito, grabe ang tensyon. Lahat ng pinagplanuhan ni Rebecca, dito masusubok. At ito yung classic line. Ang boses ni Jacob, pero ang kamay ni Esau. Kitang-kita nyo yung pagkalito niya, di ba? Naglalaban yung naririnig niya at yung nahahawakan niya. Pero sa huli, yung pandamdam niya sa mabalahibong kamay ang nanaig. So dahil sa amoy ng damit ni Esau at sa pakiramdam ng balat ng kambing, nalinlang si Isaac. At kahit may duda pa rin siya, itiniloy niya. Ibinigay niya ang basbas kay Jacob. So ano ba talaga ang laman ng basbas na to? Bakit ganun na lang kahalaga? Well, hindi lang to simpleng good luck. Ito ay pangako ng kasaganaan mula sa langit at lupa. Pangako ng pamumuno sa mga bansa. At ang pinakamatindi, magiging pinuno ka ng sarili mong mga kapatid. Iyon ang ninakaw ni Jacob. At grabe ang timing. Kakaalis lang ni Jacob, ilang sandali lang dumating naman ang tunay na Esau. Galing sa pangangaso, dala yung pagkain at excited na kunin ang basbas na para talaga sa kanya. Nung narinig ni Isaac ang boses ni Esau, doon na siya natauhan. Sinasabing naninig siya ng husto. Napagtanto niya ang lahat. Nalinlang siya. At ang masaklap pa, yung basbas na naibigay na niya, pinal na yon. Hindi na mababawi.
At si Esau, yung reaksyon niya tagos sa puso. Isang malakas at mapait na sigaw. Sabi niya sa ama, "Basbasan niyo rin po ako! Ako rin, ama!" Yung tanong niyang, iisa lang ba ang basbas mo, ama? Doon mo mararamdaman yung trahedya. Kasi sa kultura nila, yung pangunahing basbas, iisa lang talaga. Parang yan na yung pinaka-jackpot na mana. Once na ibigay na, wala nang kapalit. At kung titingnan natin yung nakuha nilang dalawa, grabe ang pagkakaiba. Kay Jacob, yaman at kapangyarihan. Kay Esau, ang basbas na natira sa kanya ay kabaliktaran. Malayo sa yaman, mabubuhay sa dahas, at ang pinakamasakit sa lahat, maglilingkod siya sa kapatid na nanlinlang sa kanya. At dito na naalala ni Esau ang lahat. Sabi niya, "Pangalawang beses na to!" Kasi dati, kinuha na ni Jacob yung birthright niya, kapalit lang ng isang mangkok ng sabaw. At ngayon, pati yung basbas, kinuha pa rin. Dito naging literal yung kahulugan ng pangalan ni Jacob, na ang ibig sabihin ay mga agaw o supplanter. So ang resulta? Wasak ang pamilya. Isang kapatid ang nakakuha ng kinabukasan na puno ng kapangyarihan habang yung isa puro pakikibaka at paglilingkod. Dahil sa isang panlinlang, nagsimula ang hidwaan na tatagal pa sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang tanong na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ito. Ang tadhana ba ay isang bagay na ninanakaw o sadyang natutupad lang kahit sa paraang hindi natin inaasahan? Ito ba'y simpleng panlinlin lang ng tao o bahagi ng isang mas malaking plano na matagal nang nakatakda?